Ako! Ay! Diyan nang gagaling ang mga sahod ng mga magnanakaw na politiko. Hindi pa sila nakontento sa milyon na sahod nila. Nagnakaw pa sila. Magkano ba ang ginakaw nito mga putang inang to? Almost 6.320 trillion. Ninakaw nila. Kaya ngayon tayong mga Pilipino nandito. Wala tayo ngayon sa Mindiola kung walang politikong magnanakaw. Walang Pilipinong magrarally kung merong matinong politikong namumuno. Kaya tayo nandito kasi wala ni isang matinong politiko na kayang gampanan ang trabaho niya sa atin. Binoto natin sila para ano? Para tayo ay paglingkuran at bigyan lunas ang mga problema sa ating bansa. Hindi natin sila binoto para nakawan tayo at babuin ang mahal nating bansang Pilipinas. Biruin mo, sinasaudan na sila eh. Magnanakaw pa sila. Hindi na sila nakukontento sa mga sahod nila. Hindi pa ba sapat sa mga politiko ito nakikita nila mga Pilipinong naghihirap? Hindi na subukan ng mga politiko na yan na lumusong sa baha. Tayong nandito, mga squatter lang tayo eh. Mabuti pa nga kung nakakain tayo ng 2 beses ang araw. Eh sila, araw-araw pumipili ng mga mamahaling pagkain. Nakatira sa malalambot na sahig, naka-aircon, naka-mansyon. Tayo katabi natin matulog mga daga. Minsan natutulog tayo, walang kain. Minsan pumapasok tayo sa school mga kabataan, walang baon. Nangungutang lang tayo sa kaklase natin. Diba? Yung binabaon natin, yung sapatos natin, notebook natin, bag natin, baon natin, pagpasok natin sa eskwelahan, 24 hours nagpapakahirap ang nanay at tatay natin para meron tayong pang-aral. Kaya tayong mga estudyante, ang kabataan ng kapag-asa ng bayan, sabi ni Dr. Jose Rizal. Eh ano sa tingin niyo mga kabataan? Kung buhay si Dr. Jose Rizal ngayon, makita niya ang mga kabataan, binabato ang mga kapulisan ng bato. Tinatakbo na ng mga putik. Siguro ang sasabihin niyo, Sir Rizal, ang kabataan pala ay naso ng bayan. Lahat tayong mga Pilipino, nangangako tayo sa malayang Republika ng Pilipinas. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap pagsisikap sa bansang Pilipinas. Lahat tayo nagsasalita niyan eh. Tuwing flag ceremony, nangangako ka na ipagtatanggol mo ang inang bayan, ipagtatanggol mo ang kapwa Pilipino, handa kang mamatay para sa bansa at para sa bayan mo, laban sa mga politiko na magnanakaw at kurakot. Nagawa natin noon eh. Nagawa nga natin palayasin ang mga Espanyol. Nagawa nga natin palayasin ang mga Hapones. Nagawa nga natin palayasin ang mga Amerikano. Bakit hindi natin magawang palayasin ang mga politiko na nagpapahirap sa taong bayan? Bakit? Kasi wala tayong unity. Wala tayong pagkakaisa. Bawat Pilipino may paninindigan. May pinaglalaban na wala naman sa tama. Hindi natin kailangan magsuntukan nitong mga realista eh. Lahat tayo napandito kontra korupsyon. Lahat tayo nandito para itigil ang korupsyon at pababain sa pwesto si BBM. Iisang layunin, iisang kagustuhan. Walang makakagawa niyan kung hindi tayo mga Pilipino. Napakaliit lang na example mga kababayan ko. Pag ang walis tinting pinaghiwalay-hiwalayan sa kabilang goma, ano sa tingin mo ang walis tinting pagsampu lang sila? Kaya ba nilang itapon ang basurahan? Hindi! Pero pag ang walis tinting nagsama-sama sa isang goma, kahit gaano karaming basura, kahit gaano karaming putek, kayang itaboy ng walis tinting. Ganun ang gawin natin mga Pilipino. Magsama-sama tayo sa isang panindigan at prinsipyo, palayasin ang mga bangag na namumuno at magnanakaw ng mga politiko. Tayo lang ang makakalaban nito eh. Nasa ating Pilipino.
ang kalayaan. Nasa ating mga Pilipino ang pagbabago ng ating bansa. Yung mga nagugutom na mga kapatid naming mga Pilipino na nakikipaglaban kontra korupsyon, pumila po tayo doon para po makakain tayo. Diyan po sa bal. Sige. Kumain na po kayo yung mga gutom nating mga kababayan na nakikipaglaban. Pumila po tayo doon sa bal. Okay po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay senior citizen na 1986. Nandito po ako noong revolusyon sa EDSA, noong mapatalsik si Pangulong Marcos. Ang gabi ito ay napakahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang nakasalalay dito ay ang ating kultura. Ano ba ang ating kultura? Ang kultura natin ay kahihiyan. Marunong tayong mahiya. Yan ang kultura natin. Kansona ng ating presidente, hinamon niya tayo na tayo mahiya. Hiya naman kayo. Ano ba ang kultura natin? Pag sumakay tayo ng jeep, meron bang inspektor? Meron bang inspektor? Lahat naman tayo nagbabayad dahil harap-harapan tayo. Hindi makapal ang ating mukha na walang magbabayad. Yan ang kultura natin. Kaya ibinabalik ko sa kay Bongbong Marcos yung mahiya-hiya naman kayo. Diba? Ang kultura natin sa sabungan. Diba sa sabungan? Kaya dyan, sinyasan lang, wala pong nagdadaya dyan. Dahil yan po ay harap-harapan. Pero ang nangyari, harap-harapan tayong ninanakawan. Hindi po korupsyon ang nangyari. Ang nangyari ay blunder. Pandarambok. Wala pong kapatawaran yan sa kultura natin. Naiintindihan nyo ba? Ano ang mukha nilang ihaharap na hindi sila nagnakaw? Harap-harapan. Ibig sabihin yan, pag hindi tayo umalma dyan, ay kasabwa tayo sa pagdalakaw. Kaya dapat umalma tayo. Hindi pwedeng maging kultura natin ang pera-pera lang. Ano tayo bukang pera? Ang kultura natin ay nabubulok na. Ano masasabi nyo? Diba? Sasabihin nila, anong mukhang ihaharap nila, sa mga gobyerno? Ibig sabihin, pag yan ay tinolerate ninyo, ay kayo rin ay kasabwat at magdanakaw. Makikita ninyo sa Senado, nalaman ang tunay na kulay nila. 12, 15 senador ang lumalabas na kasabwat. Siyam lang ang natira. Anong mangyayari sa bansa natin? 100 taon na tayong nanggaling sa mga Amerikano. Hanggang ngayon, pamula kay Cory, niloko lang tayo. Nagkaroon tayo ng revolusyon. Dahil sa korupsyon, anong nangyari? Niloko-loko lang tayo. Si Duterte lang ang nagpatino. Nagsimulang tumino-tino ang ating bansa nung umupo si Duterte. Wala na tayong pag-asa. Ang pag-asa ng Pilipinas nakakahiya. Yan ang isipin ninyo. Nakakahiya tayo. Pag pumunta ka ng abroad ka, pumunta ka sa airport, anong mukha ng Pinoy ang kanyang ipapakita doon sa taga-ibang bansa? Ano ba? Tayo pala pera-pera lang? Ano ba yan? Pamayag ba kayo dyan? Pamayag ba kayo dyan? Kaya
buhay. Kaya papaalala ko sa'yo, no? Mahiya-hiya ka naman, no? Huwag nating tanggapin yung pakapala ng mukha. Kultura natin Pilipino yan. Wala tayo. Diba? Paubos ang ating nakukulong na ang ating kultura. Kung hindi tayo, kung palalampasin natin itong pagkakataon na ito, mag-isip-isip kayo. No? Pagka kinonsinti nyo yan, yung pagkalakaw na yan, tayong mga nasa gobyerno, no? Katulad din yan ang nasa LGA, pagsakaw tayo sa wala, lahat ng babayan, hindi makapalamukan natin, katulad sa sabungan, no? Walang nagdadaya dyan. Pero ito ngayon, no? Huwag nating tanggapin na kapala na lang ng buka ito. Yan po, ako pa sabi, salamat po. Magandang gabi mga kababayan, and patuloy po na ginaganap ang pagtitipon dito. Abang tayo sa susunod na mga mangyayari na bayan. Walang mangyayari. Although marami pa naman po mga kababayan tayo dito. Natin, ano ba? Dito sa buong mundo, no? Kada 8 bilyon ang tao dito, no? Ibig sabihin nun, sa 100 tao, isang Pilipino, no? Ang Pilipino, no? Saan banda? Saan banda sapatos? Sapatos with brothers, saan banda? Napakaganda ng kahit sa buong mundo tayo pumunta, kilala. Saan banda? Sapatos with brother. Pero ngayon nababago. Lahat sa atin Mindiola ho, Mindiola. No? Lahat sa atin nakasalalay. Kung ito bang gabing ito ay palalampasin natin yung mga kakapalan ng bukala yan! Palik kayo! O, diba? Pag wala nangyari nito, sa gabing ito, ay nako, wala na tayong dangal. Wala na po tayong dangal. No? Huwag ninyo konsintihin niya ang mga kakapalan ng mukha na yan. Kasi naman na nagsabi niyan eh, mahiya-hiya naman kayo eh. O hindi ang issue ngayon, sino ba ang walang hiya? Sino walang hiya? Sila! Oo! Yan ang issue ngayong gabi. Gusto niyo ba mangyari yan? Ha? GPA channel, magandang gabi. Salamat po. O ano, meron pang gusto magsalita dyan? Natahimik yata kayo, natauhan kayo ah. Ha? O sige. Salitain ko. Ito wala na kuhian ito. Ang leader ng Libor sa Transport Alliance das Anglo, hindi kami uuwi hanggat hindi mangyari ang hustisya sa ating bansa. Hindi tayo aalis dito hanggat nandyan kayang mga animal sa loob. Ayaw pa nilang umalis. Wala nang uwian ito. Sa mga tulis, magandang gabi sa inyong lahat. Kami hindi ninyo kalaban. Pagkaisa ito sa karapatan natin na ninakawan tayo. Masakit ko nisipin na kung saan tayo magpunta pag sinabing Pilipino, tinatalikuran tayo. Dahil sa kalakaran natin dito, na hindi na natin alam kung ano na ang nangyayari din sa ating bansa, kagaya ng ating presidente ngayon. Na hindi niya pala alam na ito na yung nangyayari. Pero, ganun ba ang tingin nila sa atin mga Pilipino, kabubong? Ikaw mismo, Presidente, di mo alam kung anong nangyayari sa bansa mo? Sa palagay ko, hindi tayo ganun kamangmang sa iniisip nila. Ilaw naman ang ilaw ni Madam. Hindi na tayo lalayo. Ng live ni Kapian sa Sierra naman. Dito sa Metro Manila hanggang papunta doon sa Region 1. Sana ay doon natin si General Magalong imbestigahan niya lahat, managot ang dapat managot. Hindi tayo papayag na wala
Ay dinaanan tayo, nagnakaw lang ng kandila para may sindi doon sa patay niyang magulang. Hindi pinagbigyan. Kinulong. May nagnakaw ng mangga. Dahil nagutom. Kinulong. Pero itong mga buhaya, nag-resign o ilang daw kung isa ulit. Hindi ko lang sir. Sa palagay ninyo, may sasaulit pa kaya yan? Ang tagal na nila pinagnanasaan yan. Hindi nga natin alam, mayroon na pala silang luxury jet. Pero tayo, nalubog tayo sa baha. Sila naman, nalubog sa pagpasasa sa tax natin na binabayan. Kasi parang ako niyan. Kasi parang ako niyan. Ba't tumibidyo ka? Ilang bisis tayo kumain. Tuyugin ako ng Lahat dami na niyan. kinakain natin pati tubig na mahal pa sa gasolina. Patong-patong ang tax na binayaran natin. Pero ganun lang kadali. Ano sabi ate mo? Limasin. Gusto pang mangutang ng trilyones doon sa ibang bansa. Mabuti na lang, hindi pinayagan. Kasi kung pinayagan, panibago na naman kalbaryo sa atin. Nakita na natin mismo sa press release nila. Hindi na daw kailangan bigyan ng malaking budget ang DPWH. Huwag natin kalimutan, si Diskaya at yung DPWH, yung mga engineer na nagpagsabuatan, mayroon ng biruan na dapat managot dyan. Sino ba nagagawa ng budget at hindi nila nalalaman sa bawat distrito nila, sa bawat lugar nila, na kung saan nandoon silang gumawa ng budget, hindi nila alam yun? Na yung budget na ginawa nila doon sa flood control, hindi nagagawa. Huwag nila tayong gawin! Mga bubo! Yan na. Ibig sabihin, yung mga kasamahan natin nang galing sa EDSA, malalapit pa. Malapit na sila. Yan na. Tuka na. Nako! Yan na. Ang mga apostado, Parating na kabayan. Ayan na. Yan na. palit lang tayo ng palit. Kailangan natin panagutin lahat ng import na magbabatas mula sa Kongreso hanggang mauna sa Pangasinan. Kailangan makalagkat yan ang kailangan natin panagutin. Ayan na. Nilang Ayan na, oh. panagutan. Diyan na sila. Andito na mga sila. Paano? Magpahayag lang sa ating damdamin, hindi natin kailangan na manakit dahil lahat tayo ay Pilipino, lahat tayo ay biktima rito. Hello, Darang. Magandang gabi. Na. Yung mga ito na gusto Parating na, kabayan. lumapit lang kayo rito para ikaw Parating na. pumunta lang kayo rito, Parating na. matapos inyong pagkain para makapagsalita Ano na? kayo. Andito si kapatid natin. Bigay natin yung microphone. Ayan na, nagputukan na. Nako! Ay! Ta! Yan na! Woo! Ito! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po yung mga kapatid ko, kababayan nyo, Pilipino, isang Muslim, isang Maranao, isang babae, isang Bakwit.
Bagong lahat, ako po ay magdadasal muna para sa katiwasaan ng ating pagtitipon ngayon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yung aking pong binasa ay Fatiha. It is the opening of the Quran. Yung Fatiha po, yan po ang communication ng isang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao ay humingi ng kapatawaran, humingi ng mercy, at humingi ng kaligtasan sa kanyang nag-iisang creator, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa paraan ng prayer at sa lahat ng gagawin ng isang Muslim, isang Pilipino, ay ibibigay ng Allah ang mercy. Nandito po kami, isang ordinaryong mamamayan. Hindi po namin kalaban ng kapulisan, hindi po namin kalaban ang mga sundalo. Ang tatay ko po ay nanilbihan ng Marcos regime. Siya po ay naging general ni Marcos. 35 years siya po nagserbisyo. Bakit nandito? Kalayaan ng bawat Pilipino, kalayaan din po ng bawat Pilipino. I'm sure na kayo pong mga kapulisan ay Pilipino, kaya kayo ay naninilbihan dito sa ating bansa. Ang katuruan ng Islam ay huwag gumawa ng masama. Ang gagawin lang po natin ay mabuti. Ang sinasabi namin jihad ay hindi yung jihad ng magpapakamatay ka o papatay mo yung isang tao na walang kalaban-laban. Ang jihad ay pagtatanggol ng karapatan. Marami po tayong karapatan at isa na po ang ating karapatan na sabihin sa gobyernong BBM na hindi po tama ang kanyang ginagawa sa ng kanyang administrasyon. Bakit hindi po tama? Marami na pong korupsyon. Ang Pilipinas ay napakalaking resources. Marami po tayong resources. Bakit naghihirap po tayo? Dahil napupunta po sa mga politiko, sa mga korupsyon, at pinapayagan naman ng iilan sa atin dahil kasama po sila sa pagnanakaw. Ang Islam, pinaparusahan po yan. Pinaparusahan po namin sa Saudi Arabia. Pag ikaw ay nagnakaw, itatanong lang sa'yo kung ano yung una mong ginamit na kamay. Ang kaliwa ba o ang kanan? Pag ginamit mo lahat, yan lahat ay putol. Yan po ay sa batas ng Islam. Kung ang pagnanakaw ay matinding kaparusahan sa Islam, paano na ngayon ang Pilipino? Kung hindi natin iisipin ang mangyayari sa atin, pababayaan ba natin ito? Hindi. Pero idadaan po natin ito sa katahimikan, katiwasayan, dahil ang Pilipino po ay Pilipino, mababait po tayo. Hindi po mangyayari na magagawa ng Pilipino yung nangyari sa Nepal at saka India. Alam niyo kung bakit? Dahil tayo ay Pilipino. Mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating kapwa. Ang nakaraang digmaan ng Moro, ng mga Espanyol, ang mga Hapon at ang Amerika. Bakit hindi nasupil ang mga Moro? Ang kababayan niyang bangsa Moro, dahil nag-iisa kami. Nag-iisang lumalaban dahil yun ang kautusan ng agama Islam. Yun ang kautusan ng Islam. Huwag kang mag-oppress at huwag kang mag-oppress din. Tayo ay nasa kalagayan ng ating bansa. Anong kalagayan ng ating bansa? Huwag po tayong magbingi-bingian, huwag tayong maging bulag sa katotohanan. Inihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na matapos na po ito ang paghihirap ng bawat Pilipino. Lahat po tayo ay apektado nito, ang pamilya ninyo at ang pamilya ng Bangsamoro.
Pero kami mga Bangsamoro ay parating nandito para ipaglaban ang karapatan ng noong pa sa dayuhan ay nanunupit. Nakakalungkot. Bakit nakakalungkot? Dahil tayo mismo mga Pilipino ang nag-aaway-away. Pinoproteksyonan natin ang mga politiko na nagpapahirap sa bansang ito na hindi dapat dahil walang religiyon na nagsasabing pumatay ka at ikaw ay pupunta sa langit. Hindi po. Kailangan ipaglaban ng bawat isang Pilipino ang mali. Marami na pong maling nangyayari dito sa Pilipinas. Bakit marami nangingibang bayan? Dahil wala pong trabaho. Bakit yung mga bakwet hindi kami makabalik? Dahil pati yung pondo ng mga bakwet ng Marawi Compensation Board ay nakurap na din. Katulad ko, ako po ay isang bakwet at ngayon ay senior na. Nung mangyari ang Marawi 6, ako'y naiiyak at hanggang ngayon ay natutrauma po ako pag naiisip ko yung nangyayari. Dahil kapwa sundalo ay kailangan patayin ng isang Pilipino. Hindi po yun makatwiran at hindi dapat mangyari. At hindi dapat yun mangyayari ulit. Kung tayo mga Pilipino, ordinaryong mamamayan, taong bayan, ang gobyerno, kapulisan, kasandaluhan, ay mananaig sa ating bawat puso at isipan na ikaw ay Pilipino na hindi dapat gumawa ng masama sa kapwa Pilipino. Kami po ay kaibigan ninyo. Kami ay kapatid at hindi namin tinuturing ang bawat sa isa sa inyo ngayon ay kalaban. Nag-move na. Ala. Nandito po kami para marinig ninyo ang nasa puso ng isang Pilipino. Ano po ang nasa puso ng isang Pilipino na hindi na po maganda ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi tayo dapat maging ulam. Hindi tayo dapat maging pingil. Hindi tayo dapat maging lungkot. Sa pamamagitan ng ganitong pagtitipan ay nalalaman ng bawat isa, sektor ng kapulisan, sektor ng gobyerno, forward na po yung mga pulis natin, sektor ng mga donor, sektor ng mga kababayan kong Muslim at iba pang ordinary citizen. Tayo ay Pilipino at nawa pagkatapos sa pagtitipan ito ay malaig sa ating puso. Alam niyo ba, napakahirap po magkaroon ng gera. Opo, nag-condition na po yung mga pulis. 7 taon pa lang ako ay nakatira na po ako sa Saan bahay. po ba yung pulis? At nagkaroon po ng Marawi 6. Grabe ang mga... Panalangin po tayo sa may kapal kay Allah subhanahu wa ta'ala Saan na yung mga pulis na natin? walang kulong Forward. mangyayari dahil hindi po maganda. Marami po ang mamamatay, Swerte. mawawala ng trabaho, at Pilipino. Kyle, maraming salamat. Hindi ko gustuin ang pumatay ng kapwa Pilipino. Kami din ang mga bansa nyo na mga Muslim. Again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah is the great. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid ko dyan, mga Muslim, sa mga kapatid ko na mga non-Muslims here, sige. Maraming salamat po sa mga taong nagpunta rito. Nagsama-sama po tayo sa isang layunin. Ano po ang layunin ng bawat isang Pilipino ngayon? Yun po ay wakasan po ang korupsyon. Hindi po sa pagbubuhat po ng bangko. Sa po ng miyembro ng mga kasama ko, bilang isa sa mga TikTok defenders ng mga Duterte, andito po ako ngayon nagsasalita.
lahat po kami ng grupo ko sa TikTok ay tumidepensa, pinagtatanggol natin ang isang legacy ang iniwan ni Tatay Digong. Sa pagmamahal natin sa bansang ito, ay isa rin pagmamahal dito ni Tatay Digong na iniwan niyang legacy para sa ating lahat. Actually, si Tatay Digong ay nag-iwan po ng mensahe sa bawat isa na huwag po natin hahayaang magkaroon ng kaguluhan. Huwag po natin hahayaang bigyan ng dahilan ang administrasyon nito na magdeklara ng martial law. Yan po ay aming binabantayan sa TikTok. Kami po, ako po, hindi po sa pagbubuhat ng pangko. Meron po akong nalalaman, pero hindi ko pwedeng sabihin dito. Pero sasabihin ko po sa inyo, anytime, if there is a violence, if there is an eruption of violence here, there is a high possibility of martial law. So sa mga kapatid ko po rito, bantayan po natin ang ating paligid na huwag po tayong mahaluan ng ibang grupo na pwedeng magsiklat ng kaguluhan. So, aki po, pagbigay po ako ng mensahe. Ito pong nakaraan, pag-upo pa lang ni BBM, ay nagdeklara na ho siya ng abolition of PACC. Hindi naman ho sana ito mangyayari kung sakaling hindi po inabolish ni BBM ang PACC. Sa kalaman po ng marami po, ano po ang PACC?